Atin pong mapapanood ngayon sa dalawang mag-ina na kung saan nasasalig po ang kanilang pananampalataya sa pera at hindi po sa ating Diyos. Nay? Nay? Nasaan po yung damit na gagamitin ko po sa pag-apply ko sa Japan? Nasa tukador, anak. Planchado na yan. Natanda na. Siya nga pala, may gawain sa church mamaya. Attend ka. Nay, alam mo, busy-busy ako sa pag-apply ko sa Japan, tapos isisingit mo pa yan. Ay, naku, Neneng. Ang una sa lahat, dapat ay sa Panginoon. Kailangan umattend tayo. Yan ang makakatulong sa atin. Nay, pagtatanong naman ba natin to? Ngunit dumating Ay, good sa evening isang po. araw ang salita ng Panginoon sa kanilang Pasok po buhay. kayo. At nagpadala ng manggagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng Great Commission Ministry. Pilipinas. Good evening po. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa Tuwing Sabado, mayroong gawain sa kanilang bahay. dito po sa Ngunit tahanan. kailanman ay hindi nakiumpukan si Neneng sa pagtitipong yon, kundi ang kanyang ina Ikaw po lamang. nawa ang siyang patuloy na magbigay ng unawa sa amin sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Sa text natin ngayon, Ngunit patuloy niyang binabaliwala ang gawain sa kanila. Nakikita natin na siya ay labas-masok lamang. At mayroon pang pagkainis sa kanyang puso dahil ay kinaayawan niya ang salita ng Panginoon. Patuloy niyang binabaliwala ang panawagan ng Panginoon. Kaming naroroon sa nakikita namin, kami ang nasasaktan. Kaya what more ang Panginoon ang hindi masasaktan sa kanyang inaasal. Nasusulat nga, darating ang panahon, ang mga anak ay mawawalan ng galang sa magulang. Ganun pa man, nagpatuloy kaming magpahayag ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan na nais namin talagang makuha ang kanyang loob para sa kanyang sariling kaligtasan. Praise God! Maraming salamat po. Sister, huwag ka sana magalit. Kasi nakita ko yung anak mo na palakad-lakad habang tayo ay nagbabible study. Labis akong nasasaktan. What more ang Panginoon ang hindi masasaktan sa kanyang ginagawa. Kaya kung pwede, sister, pagsabihan mo ng anak mo. No, dahil ikaw ay isang ina, pananagutan mo siya. Sige, magpapaalam na ako. Ganon na lamang ang kanyang kagalakan nang siya'y matanggap papunta sa Japan. Ngunit ang hindi niya alam, yun ang kanyang magiging Tanggap na ako kapahamakan. sa pag-apply ko sa Japan. Talaga? Tuwang-tuwa naman ako sa'yo. Nay, pangako ko, magugulitin ko ang aking pagkakata para matupad na natin ang pangarap natin. Ngunit dumating ang isang malagim na balita na nanggaling sa kanyang anak. O anak, kumusta ka na? Nay, uwi na po ako dyan sa isang linggo. Nakitaan po kasi ng bukol sa cervix ko. Ganon? Anak, umuwi ko na sa lalong madaling panahon na ipapagamot kita dito sa Pilipinas. Sabihan mo ako kung kailan ka uuwi, ha? Dumating ang pagkakataon na siya'y napauwi sa Pilipinas. Ngunit ang mga taga-Great Commission ay patuloy na nagpapaalala para sa kanya sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Nabalitaan namin sa mga anak nanay mo na nauwi ka nga daw, may sakit ka, at may cervix mo. Anong plano mo ngayon? Opo, sabi naman daw po ng doktor, magagamot na naman daw po pag na-open po. Pero alam mo, sis, huwag kang magpag-opera. Pagtiwala ka sa Panginoon. Ang Panginoon siya ang magpapagaling sa'yo. Sa kabila ng lahat, pinag-isipan pa ng Anak, masama kumusta ka na? ang manggagawa ng ating Diyos na buhay. Nay, galing po pala dito si Sister Lucy. Sabi po niya, ibigay ko na lang daw sa Panginoon yung pera na pinag-ipunan ko, yung pagpapa-opera ko. Ano ko, ba't ko ibibigay sa kanila yun? Hindi pinag-irapan ko yun, tapos ibibigay ko lang sa kanila. Ano ko, baliw? Ay naku anak, bayaan mo sila. Sinasabi nila yun kasi sila yung namamahala sa church. Kung pupunta lang sa kanila yun, bayaan mo, papatingin kita sa mga espesyalistang doktor. Gagaling ka anak, gagaling ka. At
At nagpatingin siya sa maraming dalubhasang mga doktor hanggang sa unti-unting nauubos ang kanilang mga kayamanan, ngunit wala pa rin ang kanilang pananalig sa ating Diyos. At sa oras na ito, napatunayan din nila na pwede naman palang hindi siya maoperaan kung nagtiwala sana sila sa ating Diyos na Dala buhay. ko ba yung mga findings? Ito po. Alam mo, Iha, base dito sa mga resulta ng iyong mga laboratories at nadala mo, hindi ka na dapat na operahan. At huwag kang mabibigla dahil base dito, Iha, nakasaad dito na ito'y malignant na at kumalat na sa buong katawan mo. Ang kinakailangan dito, ikaw ay ng chemotherapy. Ikaw ba'y nag-undergo na ng chemotherapy? Hindi po. Kasi po sabi po, operahan lang po. Magiging okay na. Yun lang po sinabi sa akin. Hindi dapat ganun, Iha. Dapat nag-chemotherapy ka muna. Ganun po ba, Dok? Wala na po bang pag-asa, Dok, na magamot? Wala na po. At dumating ang pagsisisi sa buhay ni Nene. Kung maniwala lang tayo kay Sister Lucy, hindi ba sana ako mamamatay? Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ipapatingin kita sa mga espesyalista. Marami tayong pera. Kahit maubos ang pera natin, anak, gagaling ka. Ipapatingin kita. At dumating ang panahon na si Neneng ay namatay. Isa lang ang lumabas sa Gayon na lamang ang pagdadalamhati ng kanyang ina na si Rosa, na sinasabi kung wala silang pera, hindi sana namatay ang kanyang Sabi niya, anak. kung wala daw kaming pera, buhay pa siya ngayon. Pero huli na ang lahat, hindi na nila maibabalik ang Alalahanin mo buhay kayo. ni Neneng. Magbalik loob ka sa Panginoon. Pero si Neneng lang, tumatayo sa amin. Siya lang ang pag-asa namin. Kung wala na mawala si Neneng, wala na. Sis, ang Panginoon ang pag-asa At naging namin. aral Si ito Neneng. sa mga taga-Great Alalahanin Commission mo, na hangal ikaw ang magtiwala sa magbibigay tao ng na may hangganan magandang halimbawa ang sa iyong buhay. anak. Magbalik loob ka sa Kanya. Nawa po may natutunan kayo sa sinadulang ito na ito po ay hango sa tunay na Kaya buhay. magbalik loob ka. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. In Jesus' name.